2 Timothy chapter 4, verse 18. Mabilis lang tayo kasi every time sinasabi ko to yun, lalong humahaba. 2 Timothy chapter 4, verse 8. Ano po ba kayo? Amen. Okay, 2 Timothy chapter 4, verse 8. Sabi po dito, tama naman. 4:18 pala, sorry. 18. Sabi ko, nagkamali ako ng tingin. 18. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. So, tayo po ay manalangin. Kapagpalang Diyos sa langit, salamat po sa gabing ito ng panalangin. Salamat po at muli nyo kami dinula, mga regular attendees, para po sa pananalangin na ito. Lord, we pray that you use your word to encourage us, strengthen us, at bigyan po, Panginoon, ng panibagong wisdom pagharap po namin sa aming mga buhay. Thank you for this prayer meeting. We pray that you use this message, hindi lang po para sa mga nandito na encourage kami, kundi ang mga matututunan namin ay gamitin din po namin para ma-encourage ng iba. Gamitin niyo po ang mensahe mo at tulungan niyo po kami that we always look forward sa mga pangako ninyo. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. Amen. Okay, 2 Timothy chapter 4 is farewell letter ni Paul kay Timothy. Ito po yung time na siya po ay malapit na po pumanaw. Kasi ito po in verse 6, chapter 4, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Hindi po ibig sabihin niya na alam ni Paul yung kanyang araw ng kamatayan, but he feels na alam niya that his time is coming soon. Kumbaga, alam ko, nararamdaman ko na na malapit na akong umuwi. Kaya nagbibilin siya kay Timothy, at sa dinami po ng binili niya, dito sa verse 10, naglabas pa siya ng sama ng loob sa tingnan niyo, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens, to Galatia, Titus, unto Dalmatia. So, iniwan ako Naglabas siya ng si Demas, iniwan niya ako. Pero may mga nanatili naman na kabalikat pa rin ni Paul sa gawain. At dito sa bandang 14, Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Nag-express naman si Pablo rito na hinanakit tungkol sa isang Alexander the coppersmith na grabe yung panunuliksa at persecution sa kanya. And then, it just happened na si Pablo, pwede siyang nakakaramdam ng galit, inis, asar doon sa taong ito. Pero si Pablo, sa kabilang banda ng kanyang nararamdaman, kasi tulad din naman natin siyang tao, dito po naglunduyan sa ating verse 18. Pero bago yun, sundan natin sa verse 17. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Imagine, this person, Paul, doing the work and ministry of God, he experienced such bad treatment and persecution to this Alexander and maging sa iba. But ang naging isip niya, ang Panginoon din naman ang magpapalakas sa akin na sa pamamagitan ng pangangaral ay malaman ng lahat ang kabuuan na ang mga hintil ay makarinig din na ako ay niligtas mula sa bibig ng leon. Hindi po ito literally na parang tulad ng nangyari kay Daniel. Pero pinapakita nito na nanganib si Pablo because of the gospel, because of preaching, because of ministry. Pero para sa kanya, ang puso niya sa verse 18, which is our text, and the Lord shall deliver me from every evil work. Pwede siyang gumante, pwede siyang magalit, pwede siyang, kumbaga, pwede niyang i-rebat lahat ng ginawa sa kanya. Pero sabi niya rito, at ang Panginoon ang magdiligtas sa akin sa lahat ng mga masasamang gawain. At siya ang magpepreserba sa akin para sa kanyang makalangit na kaharian, kung saan ang kaluwalhatian ay nandoon magpakailanman siya nawa. Okay? So guys, gusto ko kayong dalayin sa mensahe na tulad ni Paul, magamat siya ay laging laban ng mga preaching,
magkaroon tayo ng ganitong attitude na hindi ka basta naaapektuhan kasi alam mo kung para saan ka na. Kasi maraming bagay ang pwede maka-apekto sa iyo at sa akin. Kaya nga sabi ni testimony ni Clyde kanina, lagi ko naririnig yan, depression. Hindi naman sa pag-aano, pero para sa akin kasi, masyado yung minamagnify yung depression. Kasi choice mo pa rin kung madedepress ka o hindi. Kasi lalo na, you are a Christian, dapat maging ganito yung isip mo, and the Lord shall deliver me from every evil work. Depression is evil. Hindi po yan magiging godly, hindi po magiging maka-Diyos ang depression, because depression is a choice of a man na mararamdaman niya dahil sa mga events and consequences na mga nangyayari. At minsan maraming dahilan ng depression is yung self-inflicted depression na siya din naman yung may gawa, kaya nangyari yun. Ang nangyari, siya pa yung pa-victim. Kahit siya naman yung may kagagawa. Yan, nade-depress ako. Ikaw na nagsabi sa isip mo, sa sarili mo, nade-depress ako. Diba? It's like you are leading yourself to depression where actually you have a choice not to. Pwede mo naman piliin, hindi ka ma-depress. May sinabi ka pa kanina to sa anxiety. Diba yung anxiety, ano man ito yung pakaramdam, parang nababahala ka na hindi mo alam. O nababahala ka sa kung ano. Na every time maaalala mo yun, nababahala ka na naman. Kahit minsan tapos na. But let me tell you this, depression, anxiety is not godly. Hindi po yan sa Diyos. Kaya ngayong gabi, tulad ni Pablo, ito pong ating mensahe, ay maging tulad po ng ating kaisipan. Na tulad niya, si Pablo, hindi siya nagpapa-apekto sa ganun because Paul knows, and our title, Reserved for the Kingdom. Reserved for the Kingdom. Ay, para ako sa kaharian ng Diyos, reserve ako doon. Di ba pag reserve na, ibig sabihin may may-ari naman. Hindi na pwede pakialaman dahil naka-reserve yun. Ha? Ewan ko lang sa ginagawa sa mga parking lot, yung tao tatayo doon sa parking lot, sa parking space. At reserve na yun. Do pwede naman kasi pwedeng nakita yun nung nagda-drive eh. Nakita yun nung nagda-drive, libre yun. So may itutusan siya para takpan ng katawan niya para sila doon. Kung titignan mo pa rin naman, yun pa rin naman nagpatayo din ang unang nakakita doon. Diba? Pero hindi kasi yun ang rule. Diba? O kung may rule nga ba sa parking. Yung sasakyan na una, na makarating sa parking space, siya ang may karapatan. Ewan ko kasi ang una namang nakakakita, mata, hindi naman sasakyan. So, ewan ko sa batas na, but na-share ko lang naman. Pero pag sinabing reserve na, it means nag-aabang na lang ng oras para yung may-ari ay i-claim, kunin, or i-enjoy yung naka-reserve. That is the same thing for us, my brothers and sisters. We are reserved for the kingdom. Once we accepted the Lord Jesus Christ, you are not bound to hell. You are for heaven. Naka-reserve ka na. Kumbaga, kung ang Israel ang unfaithful wife ng ating Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo naman ang ating soon-to-be husband bilang tayo ay church as his wife. Pero ang isang couple na bago ikasal, kung nakatakda na ang kasal nila, which is, sa Bible, nakatakda na ang kasal ng Lamb at ng church, marriage supper of the Lamb. Pati yung tinatawag natin marriage supper of the Lamb o yung tinatawag na reception. Walang wedding pag walang reception. Ngayon, ang relasyon natin kay Panginoong Jesucristo is not yet wife. Kasi hindi pa nangyayari yung kasal. But we are engaged to be married to Jesus Christ. Okay? Kaya nga sa Revelation, di ba, meron sinalarawan si John doon, a stunning woman. Sobrang gandang babae. Na nagre-representa sa church. Na ikakasal sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, bilang Kristiyano tayo po ay nakareserve na sa kingdom. Ngayon, bilang mga nakareserve na sa kingdom, bilang nakareserve na tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ikakasal tayo sa Kanya bilang church. Ano yung tatlong bagay na dapat ginagawa natin bilang mga nakareserve sa kingdom of God, sa kingdom of heaven? So number 1,
observe God's rules. Observe God's rules. Pasimplihin natin. Pag ang isang engaged na tao ay nakatakda ng ikasal, sa sanlibutang tawag dito, tradisyon, bago yan ikasal, may tinatawag na stag party. At ano pa isa? Bridal shower. Na kung saan, di ko alam yung mga kalokohan na yan, di ko pa naranasan eh. Si lalaki ay reregaluhan ng babae na kakahong. Yun lang yung idea ko doon. Sa bridal shower naman, parang gano'n din. Yung lalaki naman na nakakahon. Yung iba, lalasingin. Siyempre, sa stag party, bago ka lumagay sa tahimik, matatali ka na, gawin mo na lahat ng gusto mo ngayong gabing ito. Hindi ko alam kung alam niyo yan. Hindi nyo alam. Sa mga pelikula, pinapalabas din niya. Siyempre, kakasal ka na eh. Ito na yung huling gabi mo ng binata ka. Kaya ito, ngayong gabi, sasayahin ka namin. Sa mga makasandibutang kasal, gano'n. Magtaksil muna konti bago tuluyang maikasal. Okay? Pero alam naman natin ng Diyos, ayaw niya ng mga makasandibutang bagay. Diba? Sabi nga, love not the world. 1 John 2:50. Hindi naman tayo para sa kanila na kakawala pa tayo kahit engaged na tayo sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung sinasabi ng ating punto. Dahil engaged na tayo kay Kristo, dapat sinusunod natin yung rules ng Diyos. Sino ba namang bride or groom ang magiging masaya? Sa araw na kasal nila, kagabi, iba ang kasama. Dahil sa stag party. Or sa bridal shower. Kaya dito sa atin, sa church, wala nang ganun-ganun. Kalokohan. Hindi, ito na yung huling gabi ng pagkabinata mo. Bakit pa may pagganong-ganon? Ano ba ang layunin nun? Kalokohan lang yun ng mga barkada ng bride or groom eh. Hindi, wala nang ganun-ganun. At sa Panginoong Jesucristo, hindi rin pwede ang ganun-ganun na tayo bilang mga ikakasal ng Panginoong Jesus ay gagawa pa ng kalokohan. Kumbaga, pagtataksalin muna natin si Lord habang di pa naman tayo kasal, engage pa lang naman. Nagiget ko ba ang punto ko? Ikaw na lang eh. Yung pakakasalan mo, papayag ka ba na tikman ng iba bago ka ikasal? Samantalang ang Bible nagtuturo na ang bagay na yun ay para sa mag-asawa lamang. There are a lot of rules eh. Ang hirap kasi, Pastor, ang daming rules ng Diyos. Rules that are made, sabi ko nga sa Bible study sa FC no Monday, rules that are made not to be killjoy for us, but to protect us from further harm and miserable life. Kaya nga, sa ating point number 1, reserved for the kingdom, we must observe God's rules. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, ang sabi po doon, 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, na panatilihin natin ang kanyang mga kautusan, na kanyang mga kautusan ay hindi mabibigat. Sa 1 John naman, 3:22 naman tayo, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments, and do those things that are pleasing in His sight. Bilang ikaw, na nag-iintay ka sa pinareserve mo. Kunyari, nag-date si Rhea at si Albert. Pinareserve nila ang isang mamahaling restaurant na may kulay orange na bubuyog yung passport. Magpo-propose na raw si Albert. Pinasarado yung Jollibee. Sabi ni Rhea, ba't walang tao? Ay, pinareserve ko yan. Kasi may sasabihin ako sa'yo. Sabi ni Rhea, OMG, ito na yung iniintay ko. Tapos ito na, umorder. Ando na yung mga pagkain. Siyempre, ano ba mga pagkain sa pinareserve niya? Hindi fried chicken. Ano ba naman yan? Spaghetti. Burger. Siyempre, hindi naman mawawala yung mga bagay na yun. Yun, nagsabi na si Albert, alam mo, gusto kong malaman mo, nabayaran mo muna itong pinareserve ko ha. Iwan ko wallet ko. Patay tayo. Saklap naman ang buhay. Ganun pala.
Siyempre, pag kayo ay nakatakda ng ikasal, ang gusto nyong mangyari, loyal kayo sa isa't isa. Lalo na pagtapos ng kasal. Ang problema nating mga Kristiyano, loyal tayo kay Christ pag nandyan siya. Ano ibig sabihin? Pag nandito tayo sa church, nandyan na salita ng Diyos, loyal tayo sa Kanya. Pero pag nasa bahay tayo or something, or somewhere else, yung loyalty na yon nawawala. And there is a lot, let us all admit na napakaraming rules ng Diyos ang nilalabag talaga natin. Ang dami. Kaya akala ko ba reserve na tayo sa kingdom? Di ba dapat ino-observe natin ang God's rules? So, kung titignan mo naman tayo sa unbeliever, marami naman tayong God's rules na sinusunod rin. Like, we pray before we eat. We read the Bible. We study His Word. Na hindi naman ginagawa ng mga unbeliever. Yun na nga yung kaibahan natin. Hindi tayo unbeliever. Kaya may rules talaga tayo dapat sundin bilang mga nakareserve sa kingdom. Okay? Kasi sabi nga nung unang part ng ating teksto, and the Lord shall deliver me from every evil work. How can the Lord deliver you from all evil work if you do not observe God's rules? God's rules are meant to save you and to save me. The Bible is saving you and saving me every day. But most of the time, we do not believe on it. And that is the reason why we fail and we suffer. Kasi tayo mismo, ayaw natin sundin yung safety. Safety is of the Lord. You observe God's rules, you will be safe. You disobey God's rules and prepare. Not to die, or eventually, pwede. Prepare to suffer. Simple lang mabuhay bilang Kristiyano. Hindi, mahirap eh. Mahirap kung iisipin mo, mahirap. But if you just strictly follow the rules, parang game lang, di ba? Sa game, for example, sa resort, may pag-game tayo. Yung pag-game natin is putok lobo. Siyempre, pag pinapili ka, boys versus girls. Sino ang tagahawak ng lobo? Sino pipiliin nyo? Pinakapayat? Hindi, di ba? Pipiliin mo, siyempre, hanggat mari, kung sino yung alam mo na mas kaya niyang gawin yun. Kaso sa rules ng Diyos, hindi naman ganun ang batayan eh. May rules ng Diyos at kahit ano ka pa, susundin mo dapat yan. Hindi pwedeng, hindi, mahina ako dyan, mahina ako doon. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, susundin mo yan kasi yan ang rules. And that rules are made not to take away the joy from us, but that is made for us to live longer and better. Kaya mga kapatid, if you are a reserved for the kingdom, you observe God's rules. Not your rules, not your own rules. Sabi, my house, my rules. No. My house, God's rules. My life, God's rules. My business, God's rules. I-apply mo sa lahat ng buhay mo, God's rules. Tingnan mo, hindi ka mamamali. Hindi ka sasablay. Sabi ni Sister Rhea kanina, ay nakikita ko yung buhay niya. But still, kahit ano pa sabihin, hindi yun ang God's rules. Ikaw, sundin mo lang yung God's rules, whatever happens, kahit mag-suffer ka, by obeying God's rules, it's okay. So, karatulad ni Pablo, masabi mo sa sarili mo, sabi niya dito sa teksto natin, I fought a good fight, I finished my course, I've kept the faith. Why? Because of God's rules. Okay, number 2, reserve for the kingdom. Sa reserve for the kingdom, ano yung pangalawang dapat nating gawin? We must preserve ourselves from earth. Preserve ourselves from earth. So, ano ibig sabihin ito? Tignan mo sa middle part ng ating teksto, and will preserve me unto His heavenly kingdom. Sa 4:18 ng 2 Timothy, and will preserve me unto His heavenly kingdom. Ang siyang Panginoon na siya magpe-preserve sa akin. You know, the term preserve means, preservation means prolonging of life. Bakit ang alak lalong sumasarap habang matagal? Because of its acidity. It is a natural preservative.
Hindi mo nga kailangan nilagyan ng preservative actually. O bakit ang suka? Ang suka ba napapanis? Sino na rito ang napanisan ng paksiw? Hindi kasi paksiw yun pag walang suka yan. Paksiw na pata, paksiw na galunggong, paksiw na salinyasin. Bahala kayo kahit anong paksiw yan. Paksiw yung misis mo, hindi ko alam. Pero, pag sinabi kasing preservation, ang layunin dyan is para pahabain ang buhay, lalo na sa mga pagkain. At ang asin, alam nyo, ang dahilan kaya ang mga tuyo, ang mga daing, ang mga tinapa, ay matagal na i-store. Nabubulok pa rin naman sila. Pag humulas na yung asin. Pero ang tinapa, lalo na tuyo, sa grocery, minsan makikita mo eh. Nagmamantika na eh. Hindi pa rin panis eh. Kasi, sa Bible, alam niyo po, salt is used for preservation. At ginamit ng Panginoong Jesus ang asin para ilarawan tayo sa asin, na gaya ng asin, na dapat nagpe-preserve sa mundo at dito sa lupa. Kaya nga, alam mo, dapat pagagalitan ko ate mo. Nakita ko yung nagpa-vaccine kayo, bakit ganun yung suot mo? Alam mo, ba't naka-short lang, ba't naka-sleeveless pa? Pagagalitan ko sa May naka-black po. Hindi, nakita ko sa picture eh. May jacket po siyang suot. May jacket na suot. Then, hawak niya yung jacket, siguro nainitan. Hindi ko alam. Kasi dito, very particular ako dyan. Sa babae, sa mga suot. Okay, isang, no? Ito nga, gusto ko na ipako sa krus minsan. Oh, pastor ako. Mamaya mo na ako na eh. Pastor ako. Hindi, kasi wala naman ako sa pumoporma kayo eh. Natural na yan. Pero may binabagayan ng bawat damit. Ha? May nagpaalam po sa akin, so pwede ba kami mag-two-piece sa outing? Pwede! Short at t-shirt. Two-piece din naman, di ba? Oh. Pero alam nyo, hindi kasi natin pwedeng ipasok dito yung style ng sanlibutan. Ano pa naging God's people tayo, church tayo, kung gagawin natin yung mga bagay na gano'n. Oh. Kung ako lang masusunod, naka-swimming trunks lang ako para makita nyo abs ko eh. Sa outing. Pero syempre, hindi pwede yun. Ha? Kaya mag-ano na lang ako. Rash guard na lang. Ha? Hindi tayo pwede magpa-sexy doon. Baka imbis na ma-bless tayo sa isa't isa eh. Kita natin, nakatubis. Puro galis naman. Biruin mo yan. Kunyari, tahimik tayo nag-swimming doon. Tapos, public pool tayo nag-swimming. Pag may nakatupis doon, di si Clyde. Kaya nga iniwasan na natin mag-public. Tapos, ikaw naman ito magtutupis. Di ba? Kaya nga mga kapatid, isipin nyo yan. Ha? We preserve ourselves from the earth. Hindi tayo pwedeng bagay ng bagay dito. TikTok tayo ng TikTok, kung ano-ano. Kung ano yung uso rito, yun din tayo. Hindi pwede yan eh. Cannot be. Subukan mong pilitin na i-multiply yung trait. Ha? Times 3, madali lang. 3 divide 1. Pwede ba yan? 3 divide 2. 5.5. Okay, kung points yan, pwede. 1 divide 2. Cannot be. 0.5. So, hati kayo. Pantay ba na hati pag yung tao hatiin mo sa gitna ng tiyan? Pantay ba na hati? No. Ang pantay na hati, ganyan. Kaya ingat ka. Baka mahati ka. Hindi ka pwede paghatian ng dalawa. Babae at bakla yung isa. Kaya ingat. Saka isa pa, kung naka-reserve na tayo para sa langit, hindi na tayo para dito. Tandaan mo. Hindi ka na para dito. Hindi ka na para mag-enjoy dito. Pwede ka mag-enjoy sa buhay mo rito, pero hindi pwedeng mag-fit in ka rito. Kasi you will never be. Pag Kristyano ka na, you will never be fitting in here. Nakikipag-basketball si Brother Joshua sa mga kabasketball niya, mag-iaya ng inuman. Paano ka mag-fit doon? O sige, sa usapang bola, fit tayo. Pero sa usapang bote, hindi na.
Di ba? Ang hirap din na may word din kaibigan, di ba? Pero hindi mo naman sila basta maiwan kasi nga, kaibigan mo. Pero ang hirap talaga. Natala nyo kung ano yung mas mahirap? Yung maging kaibigan mo, yung dati mong kasama. Wala na. Tapos nagpalit pa siya ng pagkatao, nagbalik siya sa dati. Magkaiba na kayo. Pero lagi mo itatanda, kahit nag-iba siya, hindi ka pwede mag-iba. Kasi reserved for the kingdom ka. Kahit mas parang sabi, parang mas bumuti siya nung nawala siya. No, sir and ma'am. Once you reserve yourself for the kingdom, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, the world hated me. You hated you. You know that it hated me before you. Kung nagalit ang mundo sa inyo, mas tandaan nyo na nauna silang magalit sa akin. Sabi ng Panginoon sa Kristo yan. At sabi niya nga, if any man love the world, the love of the Father is not in him. So you should remember that. Hindi mo pwedeng ibigay ng sanlibutan dahil hindi ito sa Diyos, hindi ito para sa Diyos. At hindi ka boundary ito. You are reserved for God's kingdom, not for the world. Because the world will cease to exist, but the kingdom is forever. At doon tayo pupunta sa point number 3. Conserve all best for glory. So point number 1 natin, ano yung sabi natin kanina? Observe God's rules. Number 2, preserve ourselves from the earth. And number 3, we must conserve all our best for the glory. Bilang naka-reserve na sa kingdom ng Diyos, lahat ng best natin dapat yan para doon. Basta para doon, lahat best yun. Kaya nga sabi ko kanina nung nagtanong sa akin si Al, ano ba yung mga pwedeng ipalaro? Sabi ko, wala akong maisip, sabi niya. Wala kang maisip. Bakit naman sa work, lagi kang may idea? Punong-puno ka ng idea pag sa work. Ba't pag sa church wala? Hindi pa parang ang daya, no? Ayun, medyo na ano siya. Kasi bago pa mapansin ni Sister Princess yan, ako na unang nakakapansin niya. Siyempre ako ang pastor dito at naaamoy ko na yan pagka medyo nalalayo na yan. Naaamoy ko na kagad yan. Eh kaso, sabi ko sa kanya, bakit pag sa work, nagagawa mo? Bakit pag sa church, ang hirap-hirap? Alam mo kung bakit? Sabi ko na, ito mas masakit. Masakit to sinabi ko sa kasi mas mahal mo na sila kaysa sa amin. Kaya ayun, kumahog siya ngayon. Hanap siya ng games. Gusto niyang patunayan na hindi, pastor. Pero simpleng challenge ko yun sa kanya. Kasi sa totoo lang naman po, mga kapatid, madali talaga tayong magbago ng ating, tawag dito, ng ating, ano ba yun? Affection. Eventually, lalo na, pag mas nakakasama natin siya. Ito, dito sa lupa, sa mundo. Ngayon, kung hindi ka naman gano'n, hindi, God bless you. Pero ang tanong, ikaw ba ay talagang dito sa church nagmamahal? Do you feel like, tanggalin na nila lahat, huwag lang itong pagsisimba ko. Itong pag-attend ko. Sa inyo, nawala kayo sa church nyo, not because of your fault, but because of the things that happened. Eh, naghanap kayo ng iba because hindi nyo matanggal sa sistema nyo. Nasa sistema na ng tunay na Kristiyano ang church eh. Para yung isdang tinanggal mo sa aquarium pag hindi nag-church. Nagtataka ka, nakakita ba ka ng isda nung nawala sa tubig, nag-enjoy pa? Baka hindi isda yun, serena yun. Lahat ng isda pag tinanggal mo sa tubig, hindi natutuwa. Bakit pumapalag-palag yung mga tilapia pag tinanggal mo sa tubig? Dahil nagtatry silang bumalik sa tubig. Kaya nga yung mga nahuhuling isda nagpapalagat pag nalambat may nakakabalik. Ang tunay na Kristiyano, parang isda rin tinanggal mo sa tubig yan. Pag tinanggal mo sa church. Papalag yan. Ka makabalik. E paano basta pag di na pabalik? Inihaw na yun. Ihaw na yun. Gaya ng sa Sunday, may ihaw tayo. Sarap. Puset na may palaman. Bayan, gugutom na naman ako Tignan mo ang sabi doon sa dulong part ng ating text, to whom be glory forever and ever. Amen.
Ano yung tumbok natin dito sa conserve all best for glory? Tingnan nyo sa Matthew chapter 5 verse 48. Ha? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Eh, Pastor, di ba sabi ng Bible, there's none righteous, none good found. So how can we be perfect? The word perfect means you try your very best. You do your 100% in trying. God knows you can't do it 100% perfect, ha? No. Ba't pa siya bababa rito kung alam niya kaya mo pala? Yan yung sinasabi ko sa mga by works, eh. Ba't bumaba si Jesus dito kung kaya naman pala natin iligtas ang ating sarili sa pagpapakabuti? Hindi siya yun pala yung effort ni Jesus. Pero di ba bumaba siya? Mas logical isipin, kaya siya bumaba kasi hindi natin kaya. Alam niya hindi natin kaya. Dahil alam niya hindi natin kaya, He knows we need Him. We need His help. Kaya nangyari, bumaba siya. Now, ang sinasabing perfection dito is that we are trying the hardest and the very best we can. Kahit anong doktrina pagbagabanggain natin, hindi pwedeng maging perfect ang tao. Dahil tayo ay sinners, saved by grace. But because we are sinners saved by grace, we are trying our hardest. Dapat may struggle. Hindi ka titigil sa pagtatry. Because there is no victory in stopping. And there is no good destination sa mga taong tumitigil sa biyahe. Diba? The only way you can arrive to your destination is you go further and you keep on moving. Hindi tayo makakarating dito sa resort kung dito lang tayo magkakwentuhan hanggang gabi. Siguro marami na rin sayang ang kailangan baunin ng time na yun. Para pagdating doon, may pagkain na tayo kakainin, iinitin na lang natin yung mga kung ano. Kailangan kasi organize tayo eh. Para, nakalimutan ko yung pang-grater ng keso ng... Hindi, ang iniiwasan natin. Do, alam natin, may mga ganun pa rin. Tingnan na lang natin kung sino ang may mga kalimutan. Pastor, nakalimutan ko yung brief ko eh. Pero muna nun sa'yo. Sige, halika rito. Ang tama, para hindi mo na kailangan mag-brief. Ito, may gunting ako. Tingnan nyo, 1 Corinthians 10:31. Last verse natin yan. Conserve all the best. Dapat lahat ng best kino-conserve natin sa Diyos because we are reserved for the kingdom. So, sabi nga, yung pamosong kasabihan, save the best for last. We save our best for last. 10:31 of 1 Corinthians, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all for the glory of God. Maging ang outing natin, sinasabi ko na yun sa inyo, hindi pwedeng walang devotion, hindi pwedeng walang preaching. Hindi outing ng Kristiyano yung kumala na. Ay baka sabihin, tagal naman ng preaching, tagal naman ng devotion ni Brother Joshua, inatok na ako. Tagal naman ng devotion ni Brother Joshua, langoy na ako. Ihagis kagad natin sa tubig, langoy na pala. Right. Paano yan? May preaching pa sa tanghali. Pero may isang oras lang naman tayo. Pagkain natin ng alas 12 hanggang alauna. Then, after ng alauna hanggang alas 4, bahala na kayo. Free time na yun. Kasi nga, hanggang alas 5 lang tayo. Pero, yung mga pastor, 22 hours lang tayo, tapos may mga bababawasan pa na devotion at preaching. Ano ba yung pastor? Kaya ba kayo? Wala salita ng Diyos. Kaya ba kayo? Kaya ka ba, Jerome? Mamili ka. Isa lang pwedeng piliin. Salita ng Diyos o si Sarah? Sa Sarah, ha? Salita ng Diyos, syempre. Joke lang naman yun. Hindi kasi pwedeng wala, mga kapatid. Ano pang iniba natin sa mga taong sanlibutan kung ang outing natin ay walang salita ng Diyos? Ilalakas nga natin eh, para marinig ng mga staff eh. Parinig sila ng salita ng Diyos. Gagamitin natin yung mic ng video, okay? Ha? Tatawag na yung campers. Yung mga tulog pa, pupuntahan sa kwarto. Sister Annalyn sa mga babae. Pero baka naman ikaw yung tulog ng tanong na yun. Kaya ako siya nilagay, Brad, para naobliga na siyang gumising. Ha? Pag-iisa ng labo. Pag-iisa ng labo.
Ikaw na pupunta sa mga kwarto ng mga kababaihan, ha? Pag anong oras na tayo? Anong oras ba yung sabi ko? Devotion natin? 7:30. Yung 7:30. 6? 6. Ikaw pagtulog ka pa. Pagtulog ka pa, ako mismo ang papasok sa kwarto mo. Tangay-tangay ko si Robo. Tapos bubuhusan kita ng spaghetti. Yan, Robo, kain ka dyan. Si Robo bahalang gumising sa'yo. Kung masasama ko. Sa puno natin, baka di na. Anyway, we cannot have glory of God in that Thanksgiving Day if we do not have the Word of God with us. Amen. Kaya po sana walang magre-reklamo kung may preaching man at may devotion. Okay? Yun ang mahalaga eh. Yung magre-reklamo, tingin nyo, ligtas ba yun? Hindi. Ha? Ano ba naman yan? Dami preaching. Sungalingalin natin ng carrots, yung hindi pa balat, ha? Hindi pwede yung gawain tayo ng Diyos eh. Pero ang sabi ng binasa natin, do all for the glory of God. Mga kapatid, ang isang ligtas na tao, ha? Alam niyo po, alam niya kung saan siya meant to be. Pag alam mo sa langit ka na, you are bound for the kingdom of God, you are reserved for the kingdom of God. Ibig sabihin, taken ka na. Amen? Amen. Pag taken ka na, hindi ka na pwede kunin ng iba. Hindi ka na rin pwedeng pumunta-punta sa iba, dumalaw-dalaw sa iba. Malaman mo yung jowa mo, dumalaw-dalaw sa iba. Naku. Sigurado. Habang jowa mo na, may kachat ka pang babae. Public live? Ay, wala po. Wala po. Matira naman Kung gusto mong maraming kachat, huwag ka magjojowa. Para pwede ka maraming kachat. Pero may babae ka, may girlfriend ka na, may kachat ka pa na ka-good night mo pa, hayop ka. Ay. Iwas-iwasan natin yan. Mga kapatid, pag reserve na tayo sa kingdom ng Diyos, tandaan po natin, God owns us. Okay? Pag-aari na tayo ng Diyos, wag na sumaidway pa kay Satanas. Tayo po tumayo, tayo po ay malangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito ng panalangin. We thank you, O God, for your mighty work sa aming pong buhay. Salamat po sa halimbawa ni Pablo na handa niyang i-adjust yung kanyang sariling mga nararamdaman dahil pinapahalagahan niya na siya, Panginoon, ay reserved na sa iyong kingdom. At ngayon ay alam naming nandiyan na siya at nag-e-enjoy kasama ninyo. Kaya po salamat sa buhay niya, sa kanyang testimony na nakita po namin, Panginoon, na pwede namin siyang gayahin, na maging tama rin po ang aming mga perception sa mga bagay-bagay, lalo na po yung mga bagay na makakasira lang sa amin ay wag naming tagalan, wag naming panatilihan, wag naming hikayatin. Kundi ikaw, Panginoon, magbigay sa amin ng lakas para i-deliver mo kami sa evil dahil kami naman ay magpapadeliver sa iyo. Salamat po sa mga salitang ito na namin narinig. Lord, salamat po sa prayer meeting na ito. Thank you rin po sa bawat isang narito ngayon. Salamat po at binigyan niyo kami ng lakas at ng salitang napakinggan namin ay maging hamon po sa bawat isa. Lord, we nagpe-pray po namin ang aming kapatid, Sister Bungie, sa kanyang recovery, makabalik, ma-restore ang kanya pong spiritual being. At ikaw, O Diyos, ang maglagay po sa amin ng wisdom sa mga gagawin po namin, especially by Thanksgiving 26 and 27. Bigyan niyo po kami ng wisdom for preparation. Ang inyo pong pabor na makumpleto namin yung 30 katao na mabayad para po hindi magkulang ang pambayad sa resort. At dalangin ko po ang protection niyo sa amin, pag-iingat sa aming gagawin doon. Ihanda niyo po ang mga salita mo na aming mapapakinggan doon. Maging ang mga babautismuhan. Tulungan niyo rin po kami sa aming mga ihanda at babaunin, walang maiwan. Sa aming pagbiyahe doon, walang disgrasya. Sa aming pong mga pag-enjoy doon, paglangoy, wala pong magkaroon ng sakit, walang magka-aksidente, or magkaroon, Panginoon, ng anumang problema. Tulungan niyo po kami, maging good testimony kami doon sa lugar, manatili po, Panginoon, na maprotektahan namin ang inyong pangalan sa anumang gagawin namin. Salamat po at meron kaming ganoong gawain. Dalayan po namin na bumawi kami, Panginoon, sa mga darating naman na araw, sa pagmi-ministry, sa soul winning, at sa iba pang mga mas importanteng gawain ng iyong simbahan. Tulungan niyo rin po kami sa aming palapit na anniversary next month. Provide niyo po yung needs, ang wisdom, maging, Panginoon, sa tema, sa anniversary, sa lahat ng gagawin. Bigyan niyo po sa amin ang inyong kalooban. Salamat po ng marami.
Please protect us and deliver us safely sa aming pag-uwi at ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa. Kaya aming dalangin, in Christ's name we pray. Amen.